Sabi niyo, do good to those who hate you. Ito pa, sino ba yung mga nakakaaway natin? Yung mga taong hindi ka type, those people who hate you. Those people who curse you, nako, siguradong hindi mo sila type pagka siya ay nagsasalita ng pangit sa'yo or minura ka. Okay? Bakit mo ko pinaiya? Minura mo ko. Nako, pagka minura ka, nako, palagay ko, anong gagawin kaya natin? Okay? Pwedeng sabihin mo, bug! Okay? Tuloy natin. Sabi nga gano'n, doon sa mga nagsalita sa'yo ng those people who curse you, nagsalita ng mga bagay na masakit sa'yo, sabi nga gano'n, you pray for those people who mistreat you, who curse you and mistreat you, pray for them. Pray for them. Pag-pray nyo sila, Lord, kayo nang bahala sa kanya. Pagka lumindol, palindolin mo sa kanya. Pagka nag-tsunami, hayaan mong mag-tsunami yung lugar niya lang yun. Hindi naman ganong prayer, baka naman ganon eh. Kasi lalo na pagka nasasaktan ka eh. Negative ang prayer mo, di ba? Okay? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, you dig deep. Hello? You dig deep. Huminga ka muna malalim. Siya ang nagpag-pray ko. Pagka medyo masakit pa uli, huminga ka pa uli ng malalim. Dig deep inside of you and say, Lord, hanggang sa makakuha ka ng talagang lakas na maging totoo, Lord, pagpalain mo siya. Nasaktan niya ako, Panginoon, pero pagpalain mo siya, Panginoon. Seryoso ako na gusto kong i-bless mo ang buhay niya. May sakit daw siya ngayon. Talaga ng Lord, hindi gano'n, ha? Mali yun. Okay? Walang at the back of your head. Walang gano'n. Seriously and heartfully, sasabihin mo ngayon sa kanya, kay Lord, gusto kong gumaling siya, Panginoon. Wala yung at the back of your head, buburahin niya at the back of your head, ha? Wala yun. Okay? Walang gano'n. Kasi po, nakikita ni Lord yun, alam niya na parang plastic ka lang eh. Are you here? So, yun ang sabi niya gano'n. Yun yung pagsasabi ni Lord na, you love your enemies. Hindi yung sa tuwing nakikita mo, beso-beso kayo, pero, Okay? Huwag ganon. Next. Okay, 29. If someone strikes you on the cheek, turn to him the other also. Okay? Kapag ka daw ikaw sinampal, i-offer mo, eto pa, isa pa. Hindi mo ganito yan. Actually, sinabi po ito ng ating Panginoong Yesus, just to illustrate, sapagkat sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, ang sampal ay pagpapakita ng pagmamaliit. Okay? Ng tingin mo sa tao. Para sa Pilipinas, ewan ko, dahil sa tagal na natin sa Japan, ang batok, okay, nakasanayan natin dito sa Japan ngayon, kahit babae, binabatok, babag! Tinatanggap ng mga babae, kahit lalaki na yung babatok, bagag! Okay? Amin mo ba? Diba? Okay lang. Pero sa atin sa Pilipinas, nung bago ako rito sa Japan, sabi ko, ba't pumapayag na binabatukan ito? Live in TV! Ang sexy ng babae, ang ganda-ganda! Binabatukan ng komedyante! Tama po ba? Bakit ganon? Samantalang sa Pilipinas, maganon mo lang ng konti, patayan ang gusto mo, ha? Totoo po yun, mga tumalit ko, di ba? Tayong mga Pilipino. Why? Kasi para sa atin, pagka binatukan ka, bakit? Sobrang minamaliit mo ko, binabatukan mo ko, kinukutusan mo ko. Ano ko, batang maliit? Kinutusan mo ko, tama? Patayan! Patayan po yun. And you see, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, kapag sinampal mo ang isang tao, binababa mo ang dignidad at tinatanggalan mo ng honor at respeto yung tao yun. Kapag sinampal. Ang sabi ni Jesus Christ dito, kapag ikaw ay, parang sabi niya gano'n, kung ikaw ay binabaan ng dignidad at ng honor, inalisan ng dignidad at ng honor ng taong yun. Sabi niya gano'n, ibigay mo pa yung isa. Ang matindi rito ito, ang pagsampal ng pagganito ay mabigat na. Pero ang sampalin ka ng likod ang kamay, pag ganyan, mga kapatid ko, doble po ang panghihiya sa iyo nun.
mas kapastusan po ito pag sinampal ka ng paganyan. Now, tingnan po ninyo, kung ikaw ay sinampal dito ng paganito, pagka ibinigay mo ito, you're saying, handa kang mas mapahiya at hiyain at ibaba ang honor at pagdignidad mo bilang isang tao sapagkat pagka itong inoffer mo, ibig sabihin ito na ang tatama back of your hand. Hindi na yung sinasabi rito. Ibig sabihin mga kapatid ko, ganito. When somebody did a mistake, something na hindi mo nagustuhan, okay? Sabi ni Lord dito, di ba? Ihanda mo yung isa para sa mas maganda ka sa sarili. Sinasabi rito ng ating Panginoong Yesus. Okay? Hindi ka dapat magsumama ang loob sa ginawa niyang yon. Bakit? Sapagkat nakahanda ka sa mas grabe pa na dapat niya gawin sa iyo. Kung ikaw, okay, ay ginawa niya ng sama ng bagay na ginawa niya sa iyo, ano magagawa? Ano ang sasabihin mo? Okay na, kaya kong tanggapin kasi nakahanda ako sa mas pangit pang gagawin mo. Ibig sabihin dito ni Jesus Christ, kung ganun kahanda, anong mangyayari? Hindi ka sasama ang loob. Makakayanan mo na tanggapin yung ginawa niyang pangit sa iyo, yung ginawa niyang hindi maganda sa iyo, sapagkat mas nakahanda ka sa worse na pwede niyang gawin sa iyo. Are you here, mga anak ng Diyos? Kaya sabi niya, kung binigay niya yan, ibigay mo pa yung mukha mo sa kabila. Sa mas worse. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Bakit? Kung bakit sinasabi rito ng ating Panginoong Hesus yan? Sapagkat nais niya na ma-psych up natin ang ating sarili para makasunod tayo sa Kanya. Para makasunod ka sa... Dahil alam ni Jesus Christ na hindi madali ang pinagagawa niya. Kinakailangan niya natin ng encouragement mula sa Kanya. Kinakailangan natin ng biyaya mula sa Kanya. Kaya niya tayo ni-encourage na, sige, pagka binigay niya, maging handa ka sa kabila. Ibig sabihin, be ready for the worst. At kung yan ang ginawa niya sa'yo, then masasabi mo, yakang-yaka ko to kasi hindi naman ito lang inaasahan kong mangyari sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kung ito lang ang mangyari, ito lang ang bagay na ito, kaya kong tiisin to, Panginoon. Why? Because I love you. Mga anak ng Diyos, marami po tayong dadaanan mga pagsubok. Kay Pastor Monty po, alam po ninyo, iba rito alam nangyari sa buhay ni Pastor Monty. Alam po ninyo, I never ever retaliated. Okay? Sa mga taong gumawa ng mga ano sa akin, I never. Actually, sabi nga ng Sister Lloyd sa akin, Daddy, bakit nagtatanggol mo pa sila? Bakit ganito? Sabi ko sa kanya gano'n. Itong dapat eh. At alam po ninyo, marami sa kanila lumapit sa akin. And they said sorry. And I showed them kung ano yung ano. They realized. Pero kung siguro ang ginawa ni Pastor Monty ay gumante, which I am capable of, siguro po, hindi rin siguro pagpapalain din ng Panginoon ng ministry. At hindi rin magiging maganda ang tingin ng tao sa Iglesia ng Lord of the Harvest at maging sa akin. Amen. Nabigyan ko ng masamang pangalan ng Panginoon ko na pinipiling ko. Amen. Gusto ko maunawaan po natin mga kapatid kung ano man bagay ang ginagawa ng mga tao niyan sa inyo. Sinasaktan ka man din ng ngayon. Tayo po ay maging handa sa worst. Be ready to give the other cheek. Amen? Amen. People will one day somehow, they will hate you, they will mistreat you.